araw na naman po pala sa inyong lahat. At eto, meron na naman tayo isang electrical system na babaguhin o aayusin. Isa na naman makababalaghan na electrical ang gumawa nito. Ngayon silipin nyo at kayo na lang bahalang musga kung ano ang tama at mali. Ngayon tara, panoorin nyo po ito. So ito nga po yung breaker. So ayan, mapapansin nyo at makikita nyo kung ano yung pinaka mali at pagkakamali na ginawa ng electrician dito. At saka sana sa mga susunod na electrician, total naka PVC ka naman na. Yung flexible mo, dapat hindi ka na nag-flexible. Dapat idiniretso tubo mo na siya para maganda naman tignan at presentable para sa may-ari. Total naka-expose yan sa init. Mabilis itong lumutong at masira. Kaya sana inayos na natin. Nagtrabaho na rin naman tayo, dapat inayos na natin. Tayo binayaran naman siguro ng maayos ng may-ari. Dapat inayos na rin natin ang ating trabaho. So ayan, tulad nyo, makikita nyo. So ayan, makikita nyo. Panoorin nyo kung paano natin ito ayusin at baguhin. At ito, sundan pa natin yung mga pagkakamali na ginawa ng dating electrician dito. Hello mga ka-electrical, eto na naman tayo. Sablay. Bakit ganito ang ginawa mo? Tandaan nyo po itong flexible na to is papuntang Meralco. Ngayon ang wire nya is ito. Ito 5.5, pumunta siya rito. Tapos itinuhog niya sa load side. Tapos ito naman tong malaki na to, ayan siya, pumunta rito, tumawid dito. Ayan naman yung papasok ng loob ng bahay. Ang tanong, bakit ito itinuhog niya dito sa line side, imbis na dapat nandito siya. Ito dapat nandito, tapos itong main na to dapat nandito, ganun din to. Ito dapat nandito, ito dapat nandito yan. Tapos isa pa nito, ang laki masyado ng load side, ang liit ng wire ng line side nya. Ngayon kung sakaling lumakas kumonsumo ng kuryente yung loob ng bahay, baka hindi kayanin ng line side na papuntang metro, at ito ay maaaring masunog. So ayan, mga maling gawain po yan. Wag na pong uulitin. Hindi po tama na makaloko tayo ng tao para lang kumita. Kailangan kung gagawa po tayo, ilagay na natin sa maayos na trabaho. So ayan, maling-mali po yan ha. Wag nang ulitin. Ito ay gagawa natin ng paraan at ito ay itatama na natin. So ito po yung wire nya. Papunta na po yan dun sa metro. So ayan, isaayos na po natin siya hanggat nandito po tayo. So okay. So ayan guys, samahan nyo muna ako at bibili tayo ng mga materyales para maisaayos na natin ito. Bibili tayo ng materyales, samahan nyo po ako. Let's go! So ayan, ito na nga ang totally na materyales na ating gagamitin. At ito nga pala yung pinaka total nya. Yan, ganyang kalaki po ang ginastos ng may-ari ngayon para lang maisaayos ang kanyang electrical. Sana sa gumawa nito ay makonsensya naman kayo. Ayan po, ganyan po ang kalaki ang gastos niya ngayon para lang maisaayos ang electrical. So sa mga gumagawa po ng ganito, sana ay makonsensya po kayo. So tara, halika, umpisa na po natin ito. So ito, tingnan nyo po ito.
Ngayon babaklasin natin to. Kasi ang wire niya na lang dito is 5.5. Tapos ang wire niya doon sa baba is 8.0. Malamang nagkaroon sila ng dugtungan dito. Isa ito sa maling pag ginagawa ng ibang electrician. Yung 8.0 dinudugtungan nila ng mas maliit. So ito tignan po natin. Malamang to may dugtungan to rito. Main supply po ito ah. Tapos ang idinugtong nila 5.5. Tama po ba o mali? Siyempre maling-mali po yun. Ito binalutan pa nila ng tape oh. Kapal ah. Hindi pa maayos. Ayan oh. Makikita nyo 8.0 na rito. Pagdating dito is 5.5. Kapag nang ginawa nila pasakit ang ginawa nila sa customer, sa may-ari. Kawawa, laki ng ginasto sa materyales para lang ma-repair to. Sana makonsensya kayo sa ginawa nyo. Huwag nyo na sana ulitin at gawin sa iba. Ayan oh, kitang kita oh. So ayan oh, dugtong ginawa nila, pinagsama-sama nila. Pag nag-init yan, edi wala na, sunog na. Oh, kita nyo yung ginawa oh. 8.0 dinugtungan ng 5.5. Main supply pa naman to. Sus, very wrong, very wrong. Napaabot na natin yung wire dito. Naiano na rin natin yan dun sa baba. Ngayon itutubuhan na lang natin yan, ayusin natin. Ito, tutubuhan na rin natin to para makakonect dito. Tapos ito, tutubuhan na rin natin yan. Kasi 'di ba ang nakalagay kanina diyan puro flexible, tapos sala-salabat pa. Ngayon tutubuhan na natin yan, isasaayos na natin lahat yan para kahit papaano maganda tignan. At kahit papaano matuwa na ang ating customer. So ayan, binabanata na ni Boss Michael. Nina-knockout niya na yan. Mano-manong knockout. So ayan, dito muna. So ayan, eto na po. Naayos na po natin ang paglilinya, yung tubo. Naayos na natin yung piping. Wala na yung mga flexible na salabat kanina. At ayan, napipingan natin siya ng maayos. Tinanggal na natin yung mga flexible na salabat. Tapos yung 8.0 na ito na nasa taas kanina, ginawa na natin, nilagay na natin siya sa load side dahil load side naman talaga siya. Tapos yung 5.5 pinalitan natin ng 8.0. Ito, pinalitan po natin siya ng 8.0. Inilagay natin din sa line. Inilagay na po natin sa tama. So ayan, lang po. Yung load side din, yung itong load side kanina nakatap sa line side, inilagay na po natin siya sa load side. Itong line side na 5.5 kanina, pinalitan na po natin ng 8.0. Ayan, nakatuhog na po siya sa line side na breaker. So ayan, dire-diretso po yung wire po natin dito na 8.0 na line side. Dire-diretso po ito, wala putong putol. Dire-diretso po yan. Walang putol, walang dugtong. Dire-diretso po yan hanggang dun sa may pinakababa. Ayun. Kung yung dati may box doon, tinanggal na natin yung box doon kasi naglagay sila ng dugtungan doon Tinanggal na po natin, dinaretso elbow na po natin pababa. Diretso na po yan hanggang doon sa may pinaka-breaker sa metro. Wala na po siyang dugtungan. So ayan. So ngayon natapos na po tayo dito sa baba. Ngayon pupunta naman tayo, tapos na tayo sa taas. Pupunta naman po tayo dun sa baba. Doon naman po tayo mag-aayos. So ayan, maayos na tignan at kaaya-aya na. So ayan mga ka-DJ, ito na naman, isa na naman to sa mga sablay na gawa ng dating electrician dito. Ngayon kayo na ang bahalang musga, tignan nyo kung tama o mali. O diba, nakikita nyo at pagmasdan nyo kung anong itsura nitong isang breaker na to. Ayan, baliktad po ang pagkaka-install nya. Ayan po, baliktad yung pagkaka-install nya. So isa yan sa mga ayusin natin at babaguhin natin. Kaya makikita nyo ito tsaka ito, malaki ang pagkakaiba.
So ayan, babaguhin po natin yan. So ayan guys, ito naman tayo. Tapos na tayo sa taas. Ito naman gagawin natin. Ngayon babalik ta rin na natin itong breaker, yung maling pagkakalagay. Babalik ta rin na natin yan. Tapos itong mga flexible na yan, aayusin na natin to. Ipapiping na natin siya ng nakaayos dito. Isasaayos na natin yan dito. Papiping na natin yan para maayos siya, tignan, hindi na naka-flexible. So ito, babaguhin na rin natin to. Tapos te-terminate natin. Ito yung galing sa taas. So ayan, yan lang muna. So ayan guys, nakatapos na naman tayo sa maghapong gawain. At ito, natapos na natin siya. Na-terminate na natin, napalitan natin. At yung flexible kanina naging PVC na. Naka-layout na siya ng PVC. Naayos na natin siya. So ayan, success. Na kahit pa paano makakaluwag na ng mahinga. Makakaluwag na ng maayos. Makakaluwag na ng paghinga ang ating customer dahil naayos na ang kanyang electrical system. Ngayon natapos na tayo. Hanggang dito na lang muna. At muli, maraming salamat sa lahat na sumubaybay sa video na to. Maraming salamat po. Ayan, sinasara na ni Boss Michael. Hanggang dito na lang po. Bye bye.